Hello pong muli mga kababayan, mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Katambay Manong po, dito po sa Tambay mga kababayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok po ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong pahayag. Kahit medyo late na, pero maganda pa rin pong pag-usapan at komentuhan mga kababayan. Ito pong interview ng ating Vice President sa mga media at talagang kung marami pong tanong doon, pero yung sagot ng Vice President ay napakatindi mga katambay. Kasi dinadala po nila doon sa sinasabing may threat o pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Pero iba ang sinagot ng ating Vice President. At yung sinasabi po na talaga naman ang ginagawa sa kanya ng pamahalaan, lalo ng institusyon ng Kamara, di po ba? Yung ginagawa sa kanilang political harassment at yung sinasabi nga demolition job, di ba? Yung politically motivated at marami pang ibang panggigipit ang ginagawa po ng bagong Pilipinas. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag ng ating Vice President sa kanyang interview sa mga mainstream media at komentuhan po natin mga katambay. We don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Ano ka? Tama. Yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na receive the testimony? We will wait for Colonel Nalasto. Next question, please. Ma'am? Last two. Or make it brief. Make it brief. Hindi said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pas. Yan ay aking papalagaan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Ma'am, Marcel. na-verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Nabanggit niyo po kasi yun. Yes. Yes, ma'am. Ay, hindi. Hindi pa, ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Tama. Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am, dun sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, please. Mami-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Tama.
Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASIC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last Saka sir, sandali. Ano po sinabi nila? Evasive. And now you clearly see, she doesn't know anything. Mas DepEd pa pala tayo. Pero pagdating natin sa ulit, kikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Last question. Penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismo committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, hindi makalabas. Kahit ako hindi ako makalabas basta-basta. Dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanungin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President, because I clearly sinasabi ni Joel Chua na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I have no personality to speak in that meeting. So I had to take that oath. Pero, Yan po mga tambay, ang pahayag po ng ating Vice President, napakalinaw po. Nakita nyo po talagang hindi gumagamit ng due process at halos hindi po alam ang batas ng mga nasa Quadcom, mga tambay. Mali na nga ang kanilang ginawa pero sinundan pa nila ng isa pang pagkakamali. Ganon po katitigas ngayon ang mga congressman po, lalo po ang committee ng Quadcom. Meron po, nakasandal po kasi yata sa pader. May sinasandalan po. Kaya nga po, ang isang abogado katulad po ng Vice President ay talagang alam niya ang batas at dapat sundin ang batas. Pero pagdating po sa mga congressman, hindi kailangan sundin ang batas. Ang kailangan sundin yung committee nila. Kaya alam mo po na talagang ang pagdating po sa Vice President, talagang alam po ng Vice President na talaga siya pinupolitika. Hinaharas po. Talagang wala po siyang makukuhang hustisya dahil nga lumalabag na Pati paglabag, kinukonsinti po ng institusyon ng Kamara para lang po sa pamumulitika sa Vice President. Meron kasing kumpas yan di ba? Katulad po nung yung sinasabi nga ng Vice President, bugso na kanyang galit. Di ba? Sa galit niya, sa nangyayari sa kanya, na sinisingle out siya ng pamahalaan, ng institusyon po ng Kamara. Talagang pinupolitika siya. At talagang pati confidential fund na bawal ayon mismo sa Vice President na bawal pag-usapan ang confidential fund. Kasi
pag yan ay pinag-usapan, lahat kasi ng confidential fund ay kailangan pag-usapan. Pag-uusapan na po lahat ng confidential fund. Kahit po nung mga nakaraan pang panahon na may confidential fund ay kailangan na rin buksan kung talagang kailangan pong busisiin ang confidential fund. Pero kailangan i-single out po. Kailangan lang po ang Vice President ang bukod tangi po nakakalkalin ang confidential fund. Pero pagdating po sa kanila, hindi po pwedeng kalkalin. Tangi sa Vice President lang. Kaya po napaghahalata po ng mga Pilipino, ng taong bayan na talagang pinopolitika lang ang Vice President. Lalo po, ang issue ngayon, yung pagtangkaraw sa buhay ng Pangulo, samantalang unang nanganib ang buhay ng Vice President. Ayon na rin sa kanya na siya mismo, nakakaranas at may banta sa kanyang buhay. Pero ang ito pong National Security Council, National Security ay concern lang sa dito sa nangyayari po sa Pangulo. Concern po sila dito po sa pahayag ng Vice President. Pero hindi po nagiging concern ang National Security dito po sa Vice President, sa mga nagtatangka naman sa buhay ng Vice President. Kaya sabi ng Vice President, dito sa gobyerno ngayon, hindi siya makakakuha ng parehas. Parehas na justices, parehas na pagpapatupad ng batas, at parehas na security. Hindi niya makukuha ngayon sa gobyerno na siya ay nagtatrabaho. Dahil bagong Pilipinas po ngayon eh. Kaya nga nagtataka rin siya. Merong mga banta sa buhay niya. Alam naman natin yon. Dahil sa dami po ng talagang gustong pabagsakin po ang mga Duterte. Nahandyan na ang mga makakaliwang grupo na talagang galit na galit sa mga Duterte yan. Dahil sila po ay unang itinamaan po nung maging Pangulo po ang dating Pangulong Duterte. At ganun din po sa pamamahala po nila sa Davao. Talagang nalinis po doon halos ang mga makakaliwang grupo. Diba? Lalo po ang mga grupo o samahan, organisasyon ng CPP, NPA, NDF sa Davao. Kaya po ang mga Duterte ay talagang number one po talagang kalaban ng mga CPP, NPA, NDF. Kaya wala po makakukuhang fairness. Tapos yan pa ang lumilitis, kasama sa Quadcom ang sumusuporta po sa grupo na yan. At isa pa, tinamaan po sila sa pahayag ng Vice President, di ba? Yung sinasabing pagbabanta sa buhay ng Pangulo, di ba? Dahil ito daw ay national security. Pero ano sagot ng Vice President? Concern ang media. Concern ng mga media. Pero yung ginawa naman po nung panahon ng kanyang ama, nung 1980s, di ba? O 1985, 86, nung patayin po ang dating senador na umuwi po ng Pilipinas dahil po siya'y tatakbo at kakalabanin po ang Marcos Sr., ang dating Pangulong Marcos Sr. na tatay po ng Marcos Jr., ng Pangulong Marcos Jr., di ba? Pinatay po, di ba? Pinatay po. Hindi po nakatungtong ang kanyang paa. Hindi man lang siya nakatuntong. Sa eroplano pa lang po ay kinitil na ang kanyang buhay, mga katambay. Gamit ang mga sundalo. Di ba? Kasundaluhan po yata, kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod, na nagamit po sa pagpatay po sa dating Senador Benigno Aquino sa panahon po ng tatay niya. At siya po, nung mga panahon na yon, ay taon na po siya noon, ang Pangulong Marcos Jr. Di ba? Kaya yung sinasabi pong concern about sa pagpatay, ang mga Duterte wala namang history. Walang history na nagpapatay ng mga mabibigat na politiko. Ang karamihan namamatay sa mga Duterte, siyempre mga kriminal, mga talagang gumagawa ng masama. Di ba? Pero ang may history po na pumapatay ng mga politiko, ang ayon na rin sa Vice President, ang pamilya po ng administrasyon po ng dating Pangulong Senior Marcos Senior, di ba? Marami pong namatay noong mga panahon na yon. Maraming buhay ang nawala po ron. Karamihan po ron ay hindi adik.
Karamihan po rin ay hindi kriminal, nag-aaklas po dahil nga po sa haba ng ginawang termino at ng sinasabing napakaraming batas militar ang nagawa, di ba? Martial law ang ginawa. Kaya humaba po na mahigit hindi bababa sa 20 taon, more than 20 years. Di ba? Nanungkulan sa ating bansa. Kaya nga sabi ng Vice President, tama, mag-aaklas dahil noong mga panahon na pinatay ang dating Benigno Aquino, Senador Benigno Aquino, di ba? Nag-aklas po ang buong bayan noon na sino po ba nanunungkulan noon. Siyempre po, ang pagbibintangan na pumatay ron, yung namumuno, nung panahon na namumuno po ang kanyang ama. Di ba? Kaya nga po napatalsik sila sa kapangyarihan, di ba? Dahil nag-aklas ang taong bayan. Kaya nga dito po, kaya natahimik po ang media. Yung nagtatanong na media, natahimik mga katambay. Ang Vice President pa. Kaya lang niya nasabi yun kung kikitilin na ang buhay niya. Siyempre, sa bugso ng galit dahil nga yung nangyari po sa kanya, napakahirap po kasi yun . Kahit naman kay kamanong mangyari yun, masakit po sa damdamin ng isang tao, lalo po ang BP Sara, isang babae. Napakabigat po na yung wala kang ginagawang mali, naglilingkod ka ng tama sa bayan, isa kang babae, pinagkaisahan ka, pinagtutulungan ka ng buong puwersa ng pamahalaan, hindi ka ba magagalit? Tapos pati buhay mo, pinagtatangkaan ng buhay mo. Pero walang imik po rito ang national security natin, mga kapatambay. Wala pong imik. Ang national security concern natin dito, walang ka-concern mga katambay pagdating po sa Vice President. Wala pong, walang yaw-yaw, walang ginawang aksyon ang national security natin dito po sa Vice President, yung mga nagtatangka sa buhay niya. Pero dito sa Presidente, isang salita lang na lahat po ng puwersa ng gobyerno ngayon ay pinaiimbestigahan na po ang Vice President. Unang-una na po dyan ang DOJ, nag-uumpisa na po sila na mag-imbestiga, ang kapulisan, ang NBI mga katambay. At marami pang sangay ng gobyerno na dito itututok na akala mong nanganganib na mga buhay nila samantalang sila ang may hawak ng puwersa ng gobyerno. Baliktad na po ngayon. Kung sino yung limitado lang ang kapangyarihan, under ego, Vice President, spare tire ang tawag. Isang spare tire ngayon ang kinatatakutan po ng gobyerno. Samantalang halos lahat ng asset ng gobyerno ay hawak ng Pangulo at hawak ng Speaker ang institusyon ng Kamara. Mga katambay, unbelievable. Napakahusay po mag-twist ng media. Akala mong napaka-threat, napakalaking banta ang isang Vice President na limitado lang ang kapangyarihan sa gobyerno. Hawak pa ng Pangulo. Ibang klase kayo mag-twist ng balita, mga katambay. Ang real talk po niyan, ang Vice President ang talagang nanganganib ang buhay. Hindi niya alam kung sino ang kakampi niya at kalaban niya dahil wala sa kanya ang puwersa. Di ba? Wala siyang puwersa . Hindi niya alam yung mga binibigay sa kanya ng security ng pamahalaan. Hindi natin alam. Dahil sa dami po ng nagpapabagsak, mayroon pang makakaliwang grupo. May mga politiko na naghahangad at nag-aambisyon. May mga pangarap maging Pangulo. Kaya po, napakahirap po ang kalagayan po ng isang Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang mga kababayan, siya po ang talagang nagdidelikado ang buhay sa pamahalaan. Dahil nakikita naman po natin, kung talagang malinis ang hangarin ng isang pamahalaan, hindi po ganito ang tinatakbo at tinatahak na direksyon ng ating bansa. Nagtatrabaho po sana sila para sa ikauunlad. Ang problema ay sinusolusyonan ng pamahalaan, lalo sa kakulangan ng trabaho, di ba? At nagmamahalang bilihin at unang-una yung ginawang promises, yung promises na gustong-gusto ng mga Pilipino nung ito'y nilalatag niya nung kampanyahan. Ang bigas ay mararanasan natin 20 pesos.
Pero yon ay naging scripted, mga katambay. Parang naging isang pinikula. Nung maipalabas na at kumita na, tapos na, mga katambay. Hindi na mangyayari sa realidad. Ganun po ang nangyari sa atin. Kaya nga sabi ng mga Pilipino, nabudol lang daw tayo. Dahil puro sa bibig lang pala lumabas at hindi pala kayang gawin. Kaya ganyan po nangyayari sa atin ngayon. Kaya nakita niyo po ang direksyon ng ating pamahalaan, nakatutok lang po sa isang pamilya, sa Duterte. Dahil nga po, hindi po nila magampanan ang mga pinangako po nila nung kampanyahan. Kasi po, nakita po natin ngayon, laganap na korupsyon sa gobyerno, mga hindi maipaliwanag na mga pera, pati pera sa PhilHealth, hindi malaman kung bakit itong pera sa PhilHealth na ang contribute po nito ay taong bayan na nagko-contribute, yung mga miyembro, pero nailipat nila kahit legal lang paglipat, pinagbabawal ng Supreme Court, nailipat pa rin nila, mga katambay. At yung mga pinapasok nating mga negosyo katulad ng sinasabing Maharlika Investment Fund na hanggang ngayon, sabi po ng mga nag-a-analyst natin ng mga kababayan, walang opisina, walang telephone number, pero merong presidente na sumusweldo na hindi bababa sa loob ng isang buwan na 2.5 million, pero walang contact number, mga katambay. Ibang klase ang ating pinasok na Maharlika Investment Fund. Pati ang ating ginto, kusang umaalis sa Central Bank, mga katambay. Ang ating mga reserve na ginto daw, kusang lumalayas sa Central Bank. Tuni-tunilada, lumayas sa Central Bank. Hindi malaman kung saan nagpunta, mga katambay. Meron yata nagkapera. Hindi kaya, ibang klase po. Ang mga proyekto, hindi napapakinabangan. Gumagastos na napakalaki. Ang pera ng bayan, tinatangay lang ng baha ang mga proyekto. Pero, nakatutok pa rin dito, mga katambay. Ito na ngayon ang laman ng balita. Pagkatapos po sa sinasabing ICC, ayan po, dito naman po ngayon. Pagkatapos ng usapin sa dating Pangulong Duterte, dito naman kay Sara, kay Vice President naman. Pag medyo wala naman silang makuhang magandang resulta, ibabalik naman sa Duterte, sa ama naman, mga katambay. Kaya lumilipas po ang panahon, araw, taon. Ito lang po ang binigay sa ating achievement ng pamahalaan ng bagong Pilipinas. Ang pabagsakin ang BP Sara. Napakagaling po. Napakagaling na isang Vice President. Kaya nakita niyo po yung pagiging abogado niya. Nakikita mo yung napakamaalam niya sa batas. Pati ang ating institusyon doon sa Quadcom, pinagpayuhan niya. Dahil mali at hindi nila alam ang batas, ang proseso ng batas. Kaya lang matitigas ang ulo. May mga pride ayaw mapahiya. Karamihan po kasi doon hindi abogado. Kaya po yung ego, yung nagiging kasi parang boss ka na eh. Boss na tingin mo sarili mo, makapangyarihan ka na, hari ka na. Kaya hindi ka na tumatanggap ng pagkakamali. Kaya nga po, yung kahihiyan, pinag-uusapan na tayo sa buong mundo na ganitong klase lang pala ang ating mga mambabatas sa Pilipinas. Hindi marunong sumunod sa batas. Yung batas mismo nilalabag, mga tambay. Gumagawa sila ng sarili nilang batas, mga tambay. Ibang klase. Kaya nga po nakakalungkot lang po. Katulad po ni Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Vice President. Imbis na itama nila yung pagkakamali, dinagdagan pa nila ang pagkakamali. Dinagdagan pa. Inextend pa ang kanyang pagpiit o pagkakulong sa institusyon dito sa House of Representatives. Ibang klase po, mga katambay. Kaya dito po, mga katambay, wala pong napala ang mainstream media, mga katambay. Dahil lahat po ng tanong nila isinagot ng tama ng Vice President. Lalong-lalo na usapin sa sinasabing pagpatay o pagbabanta sa Pangulong Marcos, sa First Lady at sa Speaker. Samantalang binigyan po kasi ng PACS ng Vice President ang tunay na nangyari at nagkaroon ng madugong patayan nung panahon po ng kanyang ama. Politiko,
tatakbong presidente, pinatay. You know? Kasi po nung mga panahon na yun, yun po pinakamabigat na makakalaban ng kanyang ama. Kaya binasi po yun Kung lalagyan po natin ng logic, yun din po ang kinatatakot ng Vice President. Pag nilagyan mo ng logic. Kasi siya, pinakamabigat po siyang kalaban sa susunod na halalan. Kaya, sino po ang nanganganib ang buhay? Yung dating mabigat na kalaban ng dating Pangulong Marcos Sr., ang Benigno Aquino Sr., di ba? Pinatay. Dahil alam nilang threat yon at matatalo sila. Ngayon po, ano po ang sitwasyon ngayon? Sino po ang malakas na katulad ni Benigno Aquino na pwedeng talunin ang pambato na administrasyon? Di po ba si Vice President Sara Duterte? Pag nilagyan mo ng logic. Kaya mas nanganganib ang buhay ng Vice President kaysa sa Pangulo ng Pilipinas at Speaker at First Lady. Sila ang may hawak. Hawak nila lahat ang puwersa, kapangyarihan ng pamahalaan, kasama na ang pera. Di ba? Muli po si Katambay Manong, isama po natin sa dasal, panalangin, ang pag-ingatan ng ating Vice President. Dahil nga po sa tingin po na inyong lingkod, mas delikado po ang sitwasyon ng Vice President kisa sa Presidente, Speaker at First Lady. Dahil walang kapangyarihang katulad nila ang Vice President. At yung sinasabi ko nga, nangyari po yan. Nung sinabi ng ating Vice President, nangyari kay Benigno Aquino Sr., ay po pwede rin mangyari sa kanya. Dahil siya yung pinakamalakas sa ngayon, sa panahon natin na politiko. Ganon din sa panahon ni Benigno Aquino Sr. nung kinitil ang buhay na makakalaban nila. Di ba? Na ayaw nang mawala. Kasi yun yung sinasabi ng Vice President. Pag ayaw mo nang mawala sa'yo, ang naibalik na kapangyarihan, kahit ano pa yan, gagawin nila yan. Dahil meron po silang history na nagawa na before di umano. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga tambay sa tiwala nyo po sa inyong lingkod. Ingatan nawa po tayo mga tambay. Sa muli po, paalam muna. Bye-bye.